Ano ang sabi? Kahit masama ang panahon, di ako nagpapigil. Pumunta pa din ako dito sa Makina Moto Bazaar dito sa Bridgetown, Pasig dahil alam ko makikita ko ang motor na to at di nga ako nagkamali. Andito siya, complete lineup ng mga kulay at talaga namang masasabi ko na classic is super cool. Ito po ang Suzuki Access 125. Let's go! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ito ang bagong offering ng Suzuki at isa siyang classic scooter or we can say classic looking scooter but only sa look niya, sa design niya. Internally, this is very modern at wala naman tayong masasabi when it comes to that sa brand na to. Makakaasa ka na sobrang tibay ang mga motor nila. Walang po kontra dyan. At sa bagong offering nila na to, nakakatuwa kasi Suzuki, hindi sila nagpapabaya sa presence nila sa market. And they're offering something different but you can see that it is very practical at andun yung convenience factor na binibigay niya. Kasi apart from this being a very cool retro looking scooter, kita talaga na it is built for a daily commute. Very practical at mas pagkausapan pa natin yan as we go along on this video. Nung inikutan ko siya, sabi ko, tinitignan ko pa lang siya, nakakakalma na. Alam mo yun, yung tipong motor na masarap lang na pangtakbuhang 55 lang. Yung chillax ride lang, gusto mo lang siyang i-ride, di ka nagmamadali. At kahit saan mo siya tignan, andun yung pakiramdam na every component, every part is really quality. Kahit hawakan mo yung fairings niya, alam mo na hindi siya basta-basta. Alam mo na high-grade quality materials ang ginamit dito. Nung tinitignan ko siya sa harap, napangiti ako, ewan ko. Na-appreciate ko kasi yung simplicity ng design niya. Nothing complicated, very simple ang approach. Di siya trying hard na kumuha ng atensyon. Pero pag nakita mo siya, as in, makukuha at makukuha niya ang atensyon mo. Iba talaga syempre ang appeal ng mga classic na motor. Habang tinitignan ko tong front fascia niya, di ko maiwasan maalala yung mga naging motor ko noong 90s. Yung mga 50cc scooters ko noon na andyan yung naalala ko yung aking kulay blue na Honda Sky, Yamaha Champ, mga 2-stroke po yan. Tagal po ang sinervisan ng mga motor na yan. Puro ganun po ang mga makina noon, 2 strokes. Pero maliban doon, yung mga motor po na yun, ang headlights po nila nasa bandang taas kasama ang handlebar. Kaya kung saan ang direksyon ng motor mo, andoon yung bato o pukol ng liwanag. As you can see, very fluid at curvy ang design nito. Wala kang makikitang sharp na mga edges or anuman. Nasa magkabilang gilid yung mga signal lights. Ayan. Halogen po yung mga yan pero LED itong headlight niya. And of course, the Suzuki emblem andyan sa gitna. Itong wheel fender niya, kita naman na sa look at size, solid talaga. Di yan basta-basta ordinary material. It is made of steel, designed for extra protection para sa rider at syempre, at pati sa may bandang baba ng front fairings, yung pong leg shield niya. Ito yung area na yan, made of steel. Mas pinatibay, doon pa lang ma-appreciate mo na ang effort ni Suzuki, yung going for the extra mile to provide a better product. Sa side view naman, dito kasi sa video, hindi ma-reflect o mapakita kung ano yung, o kung gaano siyang kalaki o kalapad. Syempre, tinitingnan ko mabuti kung alangan ba yung size ng gulong sa likod kasi this is the same as the one that yung lumabas yung Bergman, yung first edition na maliit yung size ng gulong sa likod, size 10. 12 sa harap, at tinignan ko mabuti pero hindi naman. Siguro it's either you like it or you just really like it or you don't. Well, pinagmamasdan ko siya at para sa akin hindi siya big deal. Classic look to and it is what it is. And on this part, lakas din ang dating para sa akin ng glossy emblem na Access. Yan, nasa magkabilang gilid yan. Simple lang yan.
Pero yung dinagdag nila na yan, ang laki na naiaambag sa premium and sophisticated look ng scooter na to. Kita din yung lapad ng floorboard niya, kaya komportable ito pang service araw-araw. Ito po ang tapakan ng OBR, napaka-elegante ng design. Hindi lang kasi siya basta curvy design, talagang yung highlight ng design concept, yung kung paano, yung shape nitong pairing sa gilid na na-highlight itong emblem na access. Ayan, ang ganda. Doon mapupunta yung focus mo. Dito naman sa likod, andun yung classic look syempre. Simple lang ang design ng taillight pero LED yung mga yan. Signal lights, ayan, halogen. Same sa harap, itong wheel fender, malapad din. Okay yan, para hindi ka mag-aalala kung titilansik yung putek o tubig habang nagra-ride ka kung basa ang kalsada. At isa pa dito sa part na to ng motor, dito ma-appreciate mo talaga lalo ang Suzuki because dito binubuksan yung fuel tank. Quality din yung cap na ginamit at syempre, kita naman, convenience ang binibigay niyan. For a classic design, itong feature na to, very innovative, very modern. Speaking of being innovative, pag-usapan na natin yung pagka-modern niya. Pag upo mo kasi dito, ma-realize mo na doon mo makikita na very up-to-date yung scooter na to. Yung control panel niya, may impress ka. Itong nasa video natin na to, this is the higher version or the Ride Connect edition. Meron siya nung standard na analog gauges. Masasabi natin na madami pa rin syempre mga customers na may appeal sa kanila ang analog na instrument panel. Talaga para classic looking all the way. Pero dito sa Ride Connect edition, kita naman, ayan, ang ganda ng instrument panel, 4.2 inch. May Bluetooth connectivity yan, iba-ibang information ang binibigay, may navigation system, notifications, bibigyan kayo niyan, meron siyang trip data, meron siyang speed exceeding alerts, may battery level display, pwede rin bigyan kayo ng mga weather update. Hindi lang aesthetic na pampaganda ang binibigay niya, na-enhance din niya yung riding experience mo. Sa magkabilang side, use for control sa makikita mo. Dito sa right side, ayan yung kanyang hazard lights, meron siya. Side mirrors niya, hindi mo na kailangan palitan, saktong-sakto na yan. May charging port, magkabilaan ng front pockets na malalim din. Kabilaan din ng utility hooks. At sabi ko nga kanina, maluwag ang floorboard niya, marami kang malalagay, makapagsabit ka sa kabilaan pagka na malengke ka o whatever. Kaya naman talagang ma-appreciate mo yung convenience na kayang ibigay dito. Itong upuan niya, thumbs up talaga ako kasi it's like this leather-like material na alam mong very durable. Ang lakas makadagdag sa classic premium look. Pag binuksan mo na may upuan, grabe ang laki ng underseat storage, almost 25 liters. Siya dito tingin ko isang full face helmet, syempre depende na rin sa design. Mataas ang design ng grab handle para sa OBR. Okay na rin kasi mas may added support, security yung OBR. Speaking of security, talaga namang secured ka sa engine nito. Alam naman natin, Suzuki, they provide impressive power in comparison sa size. Wala naman tayong question dyan sa tibay. Engine specs, 125cc, 4-stroke, 2 valves. From what I know, almost 9 horsepower. Air cool. As in para sa akin, saktong-sakto na yung size ng engine na to para sa motor na to. And adding to that, ito ang pinakamatipid na 125cc na scooter sa market. Suzuki claims kaya nitong umabot up to 57 kilometers per liter. Wow! Well, syempre, depende pa rin sa riding style mo, kung sa bigat mo, may OBR ka ba, mga dala mo. Pero grabe talaga sa fuel economy. Medyo nalilitan lang ako sa design ng exhaust. Tingin ko binagay lang sa size ng gulong dito sa likod. Meron po itong technology na tinatawag nilang swing arm engine support. Niredesign niya yung frame niya. May CBS. And at this point, sa presyohan na tayo. Ito po ang presyo ng Suzuki Access 125 para sa standard version at sa Ride Connect Edition. At yun nga, sabi ko, kahit umuulan, tumuloy tayo dito sa Makina Moto Bazaar, dito sa Bridgetown, at nakita natin ang ganda ng bagong Suzuki Access 125. Sa pagtatapos, para sa akin, napakasimple na lang. If you want a classic-looking scooter that won't break your wallet, ito na yon. At ala ng iba pa. Ito po ang Suzuki Access 125. If you found some value in this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.